MS Lu, hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon ng lolo mo. Hello Tita Wang, pumayag ba siya? Pumayag siya magbigay ng 20,000 pisong dowry. Pero kailangan magpakasal kayo agad. Pumunta ka na sa Yese ngayon din. Nandun siya naghihintay sa'yo. Sige, pupunta na ako. Lolo, hintayin mo ako. Ililigtas kita, sigurado. Hello, Boss Lee. Kumusta, Boss Lee? Nagustuhan mo ba? Naluloob ka ba o nagbubukas ng bagong negosyo? Tanggalin mo yan. Saan yung pinasparan mo kakapasal? Papunta na raw. Sabi niya, nakadilaw siyang damit. Ang ganda ng mukha, ang ganda ng katawan. Sulit ang pera. Nasaan ang kera? 20,000 buo. 20,000. Hindi ba 2 milyon ang napag-usapan? 2 milyon? Sa ganyang itsura mo, 2 milyon? Sa 2 milyon, makakapag-asawa ako ng 10. Mahirap ka lang, hindi ka karapat dapat magpakasal. Ikaw. Tabi. 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 Nahawakan mo na ba ng husto? Ang e-bike ko. Pasensya na, okay ka lang ba? Mukhang wala ka namang sugat. Nasira pa nga e-bike ko eh. E di, quits na tayo. Dilaw na damit. Siya pala ang partner ko para magpakasal. ₱2 milyon bayad sa'yo. 2 milyon? Hindi ba kanina lang tumatawad ka pa sa? 8 milyon? Sige, pwede na. Hala, teka muna. Bakit biglang naging 8 million ulit? 10 million. 1,000. Hoy, magsettle ka na sa nakukuha mo. Huwag kang masyadong gahaman. CJ, Pinadala ko na pera, iwan mo number mo. okay. Ayos. Makalipas ang 2 taon, tatawagan kita para mag-divorce. Dapat nandun ka, ha? Ganun lang. May problema. Wala. Ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Yes. Makakaligtas na talaga si Lolo. Hello. Sino po ito? Asawa mo. Dala mo marriage certificate, magkita tayo sa yes ng 3L para mag-divorce. On the dot. CJ. Malaya na ako. Teka. Saan ko ba nilagay yung marriage certificate ko? Lolo, nakita mo ba yung marriage certificate ko? Ano? Gabi-gabi? Ayoko ng ganyan. Marriage certificate. Ano? Yung marriage certificate. Yung kulay pula na booklet. Marriage certificate. Nung nakaraan, umuuga yung mesa. Nagpanik ako, kaya ginamit ko ito pampatagal. Tignan mo, ito ba yun? Na. Malabo na ang litrato at sulat kamay. Ano ba itsura ng aking mabiyayang asawa, ang aking sugod daddy? Boss Lee, nakahanda na ang mga regalo. Parang pista ang hiwalayan sa inyo. Ano, magsisimula ba silang mag-mass date? Hiwalayan? Hindi ba ito ang second wedding anniversary ninyo ni Mrs.?
Kung ganon, tanggalin na lahat ito. Huwag na. Naghanda na rin naman, ibigay na lang sa kanya. Hoy! Ano? Boss Lee, Anong nangyari? natapos na ang treatment ni Lola at palihim siyang umuwi sa bansa. Ano? Pagdating ni Mrs., ibigay mo lahat ito sa kanya. Kumusta po, Mrs.? Nasaan siya? May urgent siyang pinuntahan, ito po ang mga regalo para sa inyo. Lahat ito para sa akin. Opo, Hindi ito asawa, ito ay sugod daddy. Hoy! MS Lu, magandang balita. Nakapasa kayo sa screening. Para sa jewelry designer position sa Lee Group of Companies. May oras po ba kayo? Ng 4 PM ngayong hapon para sa interview sa headquarters. Meron. Meron. Sandali lang. Sobrang bigat na. Lola, lumabas ka muna. Hoy, di mo ba alam ang pila? Ikaw ang huling dumating. Ikaw ang dapat umalis. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ikaw ang papag-alisin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Hayaan mo na, di ko napapansinin ang mga tulad mo. Sayang lang ang laway ko. Ano ba tong klaseng tao to? Nen, di mo kailangang ipagtanggol ako, ang matandang to. Siya naman talaga ang may kasalanan. Nandito para mag-apply ng trabaho. Luaning, ang ganda ng pangalan mo. Siguradong makakapasa ka. Sana nga po. Tingin mo darating si Boss Lee. Abala na si Boss Lee, malabong pumunta siya rito. Sa maliit na interview lang naman to. Sana makapasok ako sa opisina ng C. Para araw-araw ko siyang makikita. Luaning. Hayop ka. Lola. Bakit ka bumalik? Di pa nga gumagaling ang katawan mo. Ikaw pa ang magtatanong. 2 taon na, di mo pa rin dinala ang manugang ko para makilala ko. Ikakasal ka ba talaga o hindi? Naman, ikinasal na ako. Pinakita ko na sa'yo ang marriage certificate. Porma lang yun. Paano ko malalaman kung totoo yun? Bahala ka. Basta di ko nakikita ang manugang ko. Di ako magpapagamot. Lola, umuwi ka muna at magpagamot. Pag gumaling ka na, dadalhin ko talaga siya para makilala mo. Promise. Sige, bibigyan pa kita ng 2 buwan. Oh, nga pala, may isang babae na mag-i-interview sa kumpanya nyo. Ang pangalan niya ay Luaning. Dapat mong tanggapin siya. Lola, ang paghahir sa kumpanya ay base sa kakayahan, Lola. Eh di ba, kung nakapasa sa screening, may kakayahan na yan. Maganda ang ugali ng batang yon, mabait at maganda pa. Gusto ko siya. Sige, susundin ko po. Lola, ihahatid na kita. Huwag na, kaya pa ng matanda. Asikasuhin mo na ang trabaho mo. Luaning. Magandang araw po sa panel. Ikaw pala ito. Ang liit ng mundo, ha? Umalis ka na rito. Director, marami siyang awards. Parang magaling talaga. Paano mo nalaman kung hindi galing sa mga pekeng kompetisyon lang yon? Expert ko pala sa mga peking bagay. Mukhang magkadugo kayo, ano?
Ikaw, Natatakot ka lang na isumbong ko ang pagiging bastos mo kanina, di ba? sabihin mo ang gusto mong sabihin sa mga tulad mong klase. Marami dyan sa kalsada. Gusto mong pumasok sa ligroup. Walang pag-asa. Sa mga tulad mong direktor na makitid ang utak at walang modo. Ang ligroup na to. Ayaw ko na ring pumasok. Parang nakita ko na to saan. Luaning, Ikaw si Luaning. Jewelry design ang kurso. May bakante pa ba sa design department? Boss Le. Wala na pong bakante sa design department namin. Pwede ka muna sa opisina ng CA bilang trainee assistant. Pero nag-apply ako bilang designer. Idalawampumi mo. Pag may bakante sa design, pwede kang sumali. Sige, ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Parang narinig ko na yan dati. Sige, ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Ayusin mo na ang onboarding niya. opo. Sundan mo ako. CJ, Ang landi, agad na nagpanggap kay Boss Lee. Hindi ka makakapasok sa Lee Group. Hoy, te, baguhan ka? Ang bango mo naman. gusto mo uminom? Ha, binuhusan mo ako. Ano naman kung binuhusan kita? Susunod na gawin mo yan. Hindi lang kape ang ibubuhos ko sa'yo. Ang sama mo talaga. Agad na nagpanggap kay Boss Lee. Hawak lang kita. Ano problema? Nagmamaganda ka pa? Hawakan kita. Gusto mo man o hindi? Hoy, bitawan mo ako. Hawak lang kita. Ano problema? Halikan pa kita. Boss Lee. Boss Lee. Tulong. May manyak. Sino ang manya? Boss Lee, hinipuan niya ako. Hindi, Boss Lee. Huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang umangas sa buhay. Kaya ka agad na nagpanggap sa akin. Nang hindi siya pumasa. Ako naman ang sisigaan. Ikaw, Tanggal ka na. Narinig mo? Bata ka pa. Di mo inaral kung paano maging mabuti. Ang utak mo, puro paano mang akit ng lalaki. Yung nag-hear sa'yo, siguradong hindi rin maganda ang ugali. Kabit mo ba? Ako ang naghar sa kanya. Mali ang sinabi ko. Boss Lee. Huwag kang magpalinlang sa babaeng to, boss. Di siya mapakali. Pagpasok pa lang sa kumpanya, inaakit niya na ako. Di dapat pinapayagan ang ganitong klaseng tao sa ligro. mang-akit sa'yo. Anong nakita ko sa'yo? Yung pagbumuulo o yung malaking tiyan mo? Hindi naman ako nag-aalaga ng baboy. Tanggal ka na. Narinig mo? Umalis ka na nga. Hoy, intindihin mo, siya ang nangharas sa akin. Kaya nga tanggal na siya. Gago. Boss Lee, isipin mo naman, ang tagal-tagal ko na sa kumpanya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Boss Lee. Boss Lee. Buong pamilya ko umaasa sa akin. Boss Lee, hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Boss Lee, nakikiusap ako sa'yo. Boss Lee. Boss Lee. Aalis na ako. Ang galing ng desisyon mo, boss. Ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Lu Aning. Saan ko nga ba siya nakita? His secretary. Anong pangalan nung pinakilala mo sa akin para pakasalan? Parang sungkian-kian yata. Ah, mali pala ako nang naalala. Hindi siya yon. Sandali lang. Nasaan na yung marriage certificate natin? Siguro nasa akin pa yon. Hanapin mo at dalhin mo rito. Sige.
Lu Aning. Song Qianqian. Boss Lee. Pasensya na po. Salamat, Boss Lee. Boss Lee, Nahanap mo na ba? wala pa po. Hanapin mo pa. Saan kaya napunta yon? Ano po ba hinahanap nyo? Tulungan ko kayo. Yung marriage certificate. He, ang importante niyan, nawala mo pa. Ang laki talaga ng loob mo. Ano ba? Wala kang paki. Tama na, huwag ka nang nakatayo lang diyan. Kunin ang assessment form. Ipapirma mo kay Boss Lee. Kailangan i-deliver sa studio mamayang hapon. Opo. Boss Lee, talagang nagkakamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, please. May sakit ang tatay ko. At tumasok lang ang anak ko sa elementary. Hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Boss Lee. Boss Lee. Director Chiao. Director Chiao, kailangan niyo akong iligtas. Para sa'yo ako nagtatrabaho. Huwag mo akong payagang tanggalin nila. Kung simpleng bagay hindi mo magawa, para saan pa kita? Kasalanan yan ni Lu Aning, ang masamang yun. Alam mo pala na siya ang dahilan. May paraan para hindi kita tanggalin sa kumpanya. Pero, kailangan mo muna akong tulungan na mapaalis si Lu Aning. Kung wala siya, hindi ako magkakaganito kahihiyan. Director Chow, huwag kayong mag-alala. Siguradong palalayasin ko siya sa Lee Group ngayon. CJ, umalis ka na. Liming yan, akin ka lang. Walang sinumang makakuha sa'yo. Anong ginagawa mo? Boss Lee. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang bracelet ko. Ito. Nahanap ko na. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Huwag basta-basta pumapasok sa opisina ko. Alam ko na, Boss Lee. Alis na ako. Lu Aning, ang kapal talaga ng mukha mo. Kakapasok mo lang sa kumpanya, agad-agad. Nagsusumiksik na sa opisina ni Boss Lee. Nagdadala lang ako ng dokumento. Yung utak mo puno ng kalaswaan, kaya lahat ng nakikita mo malaswa. Anong dokumento? Assessment para sa Yellow Diamond Grading. Ano ba nang ginagawa mo? Lu Aning, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang baguhin ang clarity ng diamante. Sabihin mo, magano ang kickback na tinanggap mo sa mga supplier? Hindi ko man lang binuksan yung file. Huwag mo akong idamay. Iyong batch na to, na-reject ko na. Scholar na ang clarity. Hindi na yan Yellow Diamond. Bakit nanito pa to sa supply list? Nagbebenta ka ng fake. Gusto mo bang sirain ang Lee Group? Tara, samahan mo ko sa YAR para mag-terminate ng contract. Ano ginagawa mo? Bitawan mo ko. Anong nangyayari? Boss Lee. Si Lu Aning, pinalitan niya ng patago ang clarity ng diamante. Sabi ko na, hindi ako iyon.
Bakit nandoon ang Z-color sa purchase order? Hindi ko nga binuksan yung file at bagong salta lang ako sa kumpanya. Kung ako ang gumawa, ano ba naman makukuha ko? Graduate pa naman ng jewelry design, di ba? Nagkakamali sa basic na bagay. Talagang SCY ng kalaban. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng security. Tama na. Boss Lee, hindi talaga ako. Bukod sa'yo. May iba pa bang humawak sa file na to? Wala. Teka. Pumunta ako sa pantry. Boss Lee, gusto kong makita ang pieces. Lu Aning, ang galing mong magdahilan. Alam naman ng lahat na sira na ang CCTV sa pantry. Ah, ganun ba? Swak, marunong akong mag-ayos. Wang Biao. Hindi ba siya na-terminate na? Bakit nandito pa siya? Ano bang ginagawa nyo? Sasampahan ko kayo ng kaso sa pulis. Ha? Sasampahan ko rin. Bakit mo pinalitan ang mga dokumento para siraan ako? Hindi ito. Ito ay... Huwag magdahilan. May ebidensya na. Boss Lee, nagkamali ako. Naiinggit lang ako. Kaya gusto kong ma-terminate din si Luaning. Boss Lee, patawarin niyo na po ako sa isang pagkakataon na ito. Sabihin mo yan sa pulis. Dalhin na siya. Ako. Boss Lee, ngayon. Terminado ka na. Hindi ba naayos na yun? Hindi ko naman ginawa yun. Bakit? Boss Lee. Ano? Nahanap mo na ba? Esensya na po, boss. Parang nawala ko po ang marriage certificate nyo. Nawala ko po. Marriage certificate. Nagpakasal siya. Hindi ko po alam kung nandito pa ang kopya ni Mrs. Tiningnan ko na po. Pwede naman po mag-file ng annulment kahit isang kopya lang ang meron. CJ. Umalis ka na. Opo. Ikaw, sumama ka sa akin. Ano ba? Bitawan mo ako. Tara na. Bitawan mo. Ano ba? Bitawan mo ako. Tara na. Sugod daddy ko. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Wala tayong koneksyon. Huwag kang mag-claim ng asawa ng basta-basta. Hindi. Lumabas ka. Di ka pa ba umaalis? Larga na. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ko. Hoy, Pasensya na, biglaan kasing umalis ko nung huling kita. okay lang. Ikaw. Umiiyak ka ba? Hindi. Tumawag ka para sa usapang diborsyo. Pero, pwedeng ipagpaliban natin yung diborsyo ng isang buwan. Kailangan ko sanang maging asawa mo sa harap ng lola ko. Huwag kang mag-alala, babayaran ko yung buwan na yon. Hindi na kailangan. Sobra-sobra na yung binigay mo noon pa. Di ko pa nga nasasabihan ng salamat. Huwag kang mag-alala, magaling akong makisama sa matatanda. Nga pala, nawala yung marriage certificate ko. Nandyan pa ba yung sayo? Nawala rin pala yung marriage certificate mo. Kumusta? Nakita mo na ba? Patawarin nyo po. Parang nawala ko po yung marriage certificate nyo. Sabi ni Secretary He, nawala raw yung marriage certificate ni Boss Lee. Ang swerte naman, pareho. Ano nang ibig mong sabihin ng ring? Nawala rin yung sayo? Hindi. May kasamahan lang kasi akong sinuwerte. Nawala rin yung marriage certificate niya. Ano ba yung iniisip ko? Sugod daddy, mayamang sugar daddy, imposibleng siya yun. May problema ka ba o bakit? Kahit peking kasal, utang na loob pa rin tayo. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Tutulungan kita kung kaya. Boss Lee, nandito na si Boss Zhang sa baba. Sa totoo lang, natanggal ako sa trabaho ng boss ko. Pwede bang magtrabaho sa kumpanya mo? Huwag na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling susuko.
Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Takang boss mo. Walang panlasa. Bulag. Nga, bulag talaga siya. Ay, naku. Pag-usapan mo ang demonyo, lilitaw ka agad. Di ba? May gagawin pa ako, tatawag na lang ako ulit. Hala. Lu Aning, tanong lang. Assistant ka ni Boss Lee. Alam mo ba, kung sino talaga ang misteryosang asawa ni Boss Lee? Akala ko pa naman, eligible bachelor si Boss Lee. Ang aga-aga pala niyang nagpakasal. Nakakalungkot naman. Kahit hindi kasal si Boss Lee, wala kang pag-asa sa kanya. Balita ko, maghihiwalay na raw si Boss Lee at ang asawa niya, di ba? Parang ganun nga ang sabi-sabi. Ay, ibig sabihin, may pag-asa na naman ako. Wala ka bang trabaho? Ang dami mong oras para magchismis. Lu Aning, di ba dapat nag-iimpake ka na? Alis ka na sa kumpanya. Gusto mo akong gawing basahan? Mag-resign? Hindi pwede. Alam mo ba ang schedule ni Boss Lee ngayon? Kumpidensyal ang mga schedule ni Boss Lee. Si Director Xiao at Secretary Hilang ang nakakaalam. Anong kumpanya ang kadalasang kausap niya nitong mga araw? Siguro si Boss Zhang ng 9-Star Group. Salamat ha, Saan ka pupunta? Mambabara. Nandito ka na pala. Bigay mo yung gamot. Anong ginagawa mo rito? Hula lang, te. Dumating kasi si Boss na ngayon para mag-usap ng negosyo. Narinig ko, ito ang paborito niyang restaurant. Kaya malamang nandito ka. Heto, anti-hangover. Yan ang kailangan mo, di ba? Pinaghandaan mo talagang lumapit sa akin. Ano ba talaga ang pakay mo? Ipapakita ko sa'yo. Kung karapat-dapat ba talaga akong maging assistant. At saka, kasalanan ni Wang Biao yun. Bakit ako ang tatanggalin mo? Wala akong oras para magpaliwanag sa mga tanga. Ikaw. Pasensya na. Pasensya na po. Pasensya na po, Boss Lee. Boss Lee, ito po ang anti-hangover na hiningi ninyo. Binyang tenga ko. Wala akong nakitang kahit ano. Hefeng, huwag kang aalis. Hanggang kailan ka pa upo sa hita ko? Ay, sorry. Bakit mo ba talaga ako gustong tanggalin? Sige, sasabihin ko. Bilang isang assistant, hindi mo man lang napansin na pinalitan ang mga dokumento. Kaya malinaw. Hindi ka lang pabaya, wala ka ring sense of responsibility. Boss Lee. Dari ka ba makipagpusta sa akin? Patunayan ko sa'yo. Kung kaya ko nga bang maging magaling na assistant. Kapag nagawa ko, ilagay mo ako sa product design bilang designer. Heto, gamot sa hangover. Kailangan mo to. May isang babaeng mag-a-apply sa kumpanya mo. Lu Aning ang pangalan. Kailangan mong i-hire siya. Mabait yung babae, maganda, mabait ang puso. Nagustuhan ko. Dahil sa lola ko, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. CJ, bibigyan kita ng 1 buwan. Kapag hindi mo nagawa, Babayaran ko sa'yo ang kalahating taon mong sweldo. Deal? deal. Mag-deposit ka muna.
Yung card na to, parang pamilyar. Bahala na. Wala yan sakin. Isang buwan. Magaling ka, mananatili ka. Hindi alis ka. Ganoon. So, bukas, pwedeng bumalik na ako sa trabaho. Pwede. Good news. Napilitan ang gago kong boss na panatilihin ako. Nagtagumpay akong manatili sa trabaho. Congratulations. Ayos lang, ayos lang. Upo po kayo, upo po kayo. Mabuti. Lu Aning. Naterminat ka na. Bakit ka na nito pa? Siyempre, si Boss Lee ang may magandang paningin. Pinanatili niya ako. Ano, naiinis ka ba? Lu Aning, ikaw. Si Liminyan, nagpabago ulit ng patakaran dahil sa kanya. Hindi pa nahahanap ang misteryosang asawa. May bagong tweet naman sa tabi niya. Boss Chow, ito po ang tissue ko. Umalis ka. Bumalik ka. Tissue. Basang panyo. Hindi ito yun. Boss Lee, kape ninyo. Ilagay mo dyan. May iba ka pa bang kailangan? Hindi niyo po ba titikman? Lumabas ka. Hindi naman masama. Ano nang ginagawa mo? Lu Aning, hindi kaya. Ikaw yun? Ang misteryosang asawa ni Boss Lee. Ako. Ang misteryosang asawa ni Boss Lee. Ano na kalokohan yan? Sana hindi nga. Kung hindi, May sayad ka ba? ikaw. Sige, pupunta ako agad. Lu Aning. Narito lahat ng pinapahanap mo. Saan ang bayad? Ang pinahanap ko sa'yo ay ang asawa ni Boss Lee. Hindi itong masamang tao na to. Hanapin mo uli. Ang kit-kit mo, niloloko mo ako? Sabi mo babalik ako sa Ligru. Gusto mo akong saktan? Si, dito sa mukha ko. Si Luaning ang dahilan kung bakit natanggal ka. Siya ang kalaban nating dalawa. Luaning, Hanggat nandyan si Luaning sa tabi ni Boss Lee at palaging nagbubulong sa kanya, wala akong magagawa para mapabalik ka. so, anong plano mo ngayon? Gets mo na. Ayos. Tingnan natin kung paano ko siya lalaruan ngayon. Ikakasal ka na. Nakalagay nga yan sa resume ko. Halatang hindi mo binasa ng maigi ang resume ko. So, pwede bang huwag mo na akong laging pinag-initan? Hindi kailanman makakagusto si Liminyan. Sa isang may asawa na. Mukhang mas importante pa rin ang hanapin ang misteryosang Mrs. Sage. O, ngayon, pumunta ka sa Hilton Hotel. Sanduin mo si Boss He ng Chengdu. Bossy, Si Boss He ang i-client na kumpanya natin. Asikasuhin mo siya ng maayos. walang problema. Sige, alis ka na. Hindi ba yan si Luaning? Siya nga. Umalis sa trabaho. Tara, tignan siya.
Boss He, gising ka na ba? Ako ang ipinadala ng Lee Group para sunduin ka. Nasaan siya? Lu Aning. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo. Tulong. Lu Aning, nasa loob ka ba? Tulong. Tulong. Lu Aning, buksan mo ang pinto. Kunin mo ang car key, bilisan mo. Opo. Lu Aning, alam kong nasa loob ka. Buksan mo na ang pinto. Boss Lee, bakit siya nandito? Lu Aning, anong nangyari sa'yo? Tulong. Boss Lee, ang bango-bango mo. Lu Aning, ikaw. Ang init ng pakiramdam ko. Anong ginagawa mo? Maglalagay lang ng marka. Lu Aning, kumalma ka. Ang init. Nasaan ang remote ko? Labing-anim na grado. Beep. Mas mabuti na. Anong nangyari sa kanya? Boss Lee, ito po ang card key. May problema ang kalagayan niya. Ipapadala ko muna siya sa ospital. Imbestigahan mo kung sino ang nag-book ng kwartong ito. Gising ka na? Naku, bakit ako nasa ospital? Kung hindi kita dinala rito, baka kinain mo na ako. Lu Aning, ang galing-galing mo talaga, no? Ano? Anong ginawa ko? Nanggigil pa ako sa boss ko. Kahapon, todo paniniwala ka sa pustahan natin. Ngayon, absent ka na, nakipagkita pa sa iba sa hotel. Wala yun. Sinundo ko lang ang client ng kumpanya. Ay, naku. Nandyan pa si Bossy sa hotel. Bossy. Ano ko na nalaman na may client ang kumpanya? Na ang pangalan ay Bossy. Hindi ako nagsisinungaling. Pero, bakit may manyakis sa kwarto? Baka mali ang pinasukan kong kwarto. Sino ang nag-utos sa'yo na sunduin si Bossy? Si Xiao Yu. Ang secretary ni He. Papuntahin mo si Xiao Yu dito sa ospital, ngayon din.
ako na. Pasyente ka. Ako ang magpapakain sa'yo. Boss, ikaw ang pinakamabait na boss sa buong mundo. Kahit anong pambobola mo, wala yan. Hindi kita i-advance sa regular na posisyon. Boss Lee, dumating na si Director Chiao. Boss Le. Ikaw ba ang nag-utos kay Luaning na pumunta sa kwarto sa hotel? Para sunduin ang client. Parang may ganun ang bagay nga. Ano ko lang nalaman na may client ang kumpanya? Na ang pangalan ay Boss He. Boss He. Sa pagkakaalala ko, Boss He ngayon, di ba? Hindi kaya na naman gumawa ng kalokohan si Xiaoyu at matanggal ako sa trabaho. Bakit wala si Boss He sa kwarto? Si Wang Biao pa ang nandito sa loob. Wang Biao. Dapat si Boss He ang nandito. Hello, Boss He ba ito? Umalis ka na. Sige. Hindi ko alam si Boss Lee. Umalis na si Boss He. Pasensya na. Bakit si Mang Biao na naman ang hayop na ito? Sige, alam na. Aning, Lolo, hindi ba yan yung tao sa marriage certificate ni Aning? Lolo, bakit ka nandito sa ospital? Ito, naubos na ang gamot ko. Dito ako para magpa-replenish. Aning, ito ba ang asawa mo? Luaning, sabihin mo sa pamilya mo. Ako ang asawa mo. Hindi po. Lolo, nagkakamali ka. Nagkakamali? Hindi ba yan yung nasa marriage certificate? Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. Boss ko siya, hindi asawa ko. Boss? Binata, pasensya na. Nagkamali ako ng pagkakilala. Lolo, kumuha ka na ng gamot mo. Sige. Ingat ka po. Luaning. Nandito ako. Magdedeklara ako ah. Imposibleng magustuhan kita o magkaroon ng nararamdaman para sa'yo. Lalong hindi ako makikipag-office romance sa'yo. Ano yung ano-ano mo? Anong sinabi mo sa labas? Ikaw ang magpaliwanag sa kanila, kundi kapag nabuking ang kasinungalingan mo. Ikaw ang mapapahiya. Hindi ah. May sira ka ba? Sinong magkakagusto sa'yo? Kumpara sa asawa kong sugod daddy, wala kang binatbat. Lolo. Yung damit na ito. Parehong-pareho sa suot ng boss ngayon ah. Parehong damit pero mas may dating pa rin. Kapag suot ng asawa kong sugod daddy. Na-deliver na si Wang Biao kay Boss J. Kapag nagtrabaho ka sa ilalim ni Boss G, mabubuhay ka man, tiyak na maghihirap ka ng bongga. Boss Lee, kape ninyo.
Ang detalye naman nito. Ganito ba siya? Kagusto sakin? Nasaan na yung notebook ko? Sige na, gagawa na lang ako ng bago. Si Boss Son, allergic sa seafood. Si Boss Yang, mahilig sa red wine. Si Boss Kin, di kumakain kapag di maanghang. Di ba halata na yung sinabi ko kahapon? Bakit ayaw pa rin tumigil? Paano ko ba sasabihin sa babaeng may gusto sa akin na umayaw na siya? Naku, may sumpa na naman siyang tinamaan. Diretso na lang. Diretsohan mo. Sabihin mo na may mahal ka na. Kung hindi talaga kaya, sabihin mo na lalaki ang gusto mo. Boss Lee, ikaw pala ang nakapulot ng planner ko. Kasi, may gusto na ako sa iba. Kapag nakita ni Boss Lee itong planner ko, siguradong iisipin niya na sobrang dedicated ako sa trabaho. Nagpapanggap pa siyang masaya, mukhang sobrang love na love ako. Hoy, pwedeng magtago ka naman ng konti. Huwag kang masyadong obvious. Bakit nandito pa siya? Ano ba to? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Boss Lee, Ako. Lalaki ang gusto ko. ano na kinalaman ko dyan? Baka naman, tinatrato na ako ni Boss Lee na parang kapamilya. Hindi, may asawa na siya. Sa mga close, nagkukwentuhan ng sikreto. Boss Lee, huwag kang mag-alala, sigurado ako. Siguradong itatago ko ang sikretong to. Mabay talaga si Boss Lee. Mabay si Boss Lee. Boss Lai. Siya naman ang may gusto sa akin, bakit ako ang natatakot? Dalawang tao, sumama kayo sa dinner ko kay Boss Yuan. Xiao Yu. Ikaw ang sumama. Sage, Boss Lee. Luluanin. Sumama ka rin. Sage Boss Lee. Boss Lee, kape mo. Gaano na ba katagal si Luaning dito? Dinala na agad siya ni Boss Lee para mag-usap ng kontrata. Baka gumamit ng kung anong kalokohan. Binobola na kasi si Boss Lee. May asawa na si Boss Lee, di ba? Gusto yata maging kabit. Nandyan pa si Director Xiao. Luaning, hintayin mo lang. Hi, pwedeng makita ulit ang menu. Okay, salamat. Ano yung in-order niya kanina? Patingin nga. Palitan mo tong sweet and sour fish ng beer nuts.
At tong red wine, gawin mong beer. Allergic si Boss Yuan sa mani. Luaning, abangan ko kung paano mo tululutasin. Ikaw ang umorder ng beer. Red wine ang inorder ko. Aayusin ko. Ito po ang beer nuts ninyo. Boss Lee, anong ibig mong sabihin? Alam mong allergic ako sa mani. Bakit ang daming mani? Luaning, anong nangyayari sa'yo? Bakit ang daming mani? Talagang puno ng sinseidad ang Lee Group. Ano? Mukhang hindi na kailangang pirmahan ang kontrata ngayon. Boss Yuan. Boss Yuan. Baguhan lang yan, hindi pa sanay. Manager. Alin ang mapakain? Pasensya na po, mali ang na-serve. Hanggang dito na lang muna. Boss Yuan. Anong nangyari, mahal? Regalo pa sa anniversary natin. Segj, mahal. Uwi na ako agad. Boss Lee, yung mga alahas para sa misis ko. Ikaw ang naghanda, di ba? Nagustuhan niya talaga. Boss Yuan. Boss Lee, matagal ko nang naririnig. Boss Yuan, kayo at ang misis ninyo ay talagang nakaswerte sa isa't isa. Kaya naman, inutusan niya akong maghanda ng maaga. Ganoon. Ito ay para sa inyo. Sana'y magustuhan ninyo. Napakasipag ng Lee Group of Companies. Payag ako sa partnership. Basta nagustuhan ninyo at ng misis ninyo. Iinom ako para sa inyo. Maligayang pakikipagtulungan. Boss Lee, mauuna na po ako. Boss Yuan, ingat po. Xiao Yu. Kanina, sa harap mismo ni Boss Yuan. Nag-umpog ka ng ulo. Anong ibig mong sabihin? Boss Lee, kanina lang kasi, napapanik ako ng kaunti. Kaya, Umuwi ka at magsulat ng 1,000 salitang work summary. Ipasa mo kay Hifeng bukas. opo. Kailan ka? Nakabili ng regalo para sa misis ni Boss Yuan. Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Sikreto. Lu Aning, gusto mo bang matanggal sa trabaho? Gawin mo akong regular na empleyado. Saka ko sasabihin sa'yo. Ayaw mo? Eh di wag. Ano ba, bobo? Ang tanga mo, courier boy. Luaning. Luaning, gising. Gumising ka. Di ka naman umiinom, bakit ka pa uminom? Hoy, Aning, alas 10 na ng gabi. Bakit di ka pa umuwi? sir, magandang gabi po. Ako po ang boss ni Luaning. Medyo lasing po kasi si Luaning. Pwede po bang malaman ang address ninyo? Si Luaning may asawa na po pala. Anak, uminom ka muna ng tubig. Salamat sa paghatid. Salamat po. Pasensya na po sa abala. Lolo.
Siya. May asawa na. Aning, flash marriage ang tawag doon. Parang wala namang asawa. Sa totoo lang, 2 taon na silang kasal. Ni hindi ko alam kung ano itsura ng mister niya. Ni hindi ko pa nakikita. Sayang naman ang ganda ng mukha niya. Tingnan mo. Ito yung lalaki. Bakit ang pangalan at litrato malabo? Noong nakaraang araw, ginawa kong panapat sa mesa. Luaning, ang kapal ng mukha mo. May asawa ka na, tapos sasabihin mong gusto mo ako. Aalis na ako. Sandali ka pa. Ang bait naman pala ng CE na to. Boss Lee, good morning. Ano na naman ang problema niya? Nakikipagplastikal lang, mga feelinggera. Akala mo talaga maganda ka. Ang kakapal ng mukha. Lu Aning, kasal na si Boss Lee. Dapat naman, alam mo ang limitasyon mo. Dapat may respeto ka rin sa sarili mo. Ano ba ang iniisip ninyo? Walang relasyon si Boss Lee at ako. Parang espesyal ka sa kanya. Sumpa ko, walang kinalaman si Boss Lee sa akin. Wala talaga kahit piso. At hindi rin magkakaroon. Buti naman alam mo ang lugar mo. Basahin mo itong kontrata. Kapag napirmahan mo to, ire-regular kita. Sige, walang problema. Nakatawa ba? Kasal ka na? Bakit palagi mo akong nilalambing ng ngiti? Anong nakakatawa? Ano ba ang kinalaman nito? Siyempre, may kinalaman. CJ, hindi na kita ngiti-ngitian. Gagawa na ako ng kape mo. Huwag na. Mula ngayon, kumahanap ako. Sage, Boss Lee. Boss Lee. Narito ang cup ninyo. Boss Lee, May kontrata na kailangan niyong pirmahan agad. nasaan si Boss Lee? Lasing si Boss Lee, nagpahinga sa Hilton Hotel. Puntahan mo siya doon. Darating na si Lu Aning. Mamaya, gagamitin ko ang phone ni Boss Lee para mag-text sa asawa niya. Pagdating ni Mrs., sunduin mo agad siya at dalhin sa kwarto para makita ang kalokohan. Tandaan, kailangan bago pa umiral ang epekto ng gamot kay Boss Lee. Makita na ni Mrs. si Lu Aning. Naiintindihan mo ba? Lu Aning. Maghanda ka na, mahuhuli ka ng nakahiga sa kama. Hoy, cute. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang init, sobrang init. Wala. Lu Aning, Boss Lee, ikaw. bakit ka nandito? Boss Lee. Parang hindi ka maganda ang pakiramdam.
Ang init, sobrang init. May lagnat ka ba? Ano, hindi pumunta si Mrs. Lee, di si Lu Aning at si Boss Lee. Kahapon ng gabi, kami ni Boss Lee. Ito ba ay pagtataksil na? Ang lagay ni Boss Lee kahapon. Parang may pinainom sa kanya. Kahapon, may nag-text sa akin na nagsabing ang asawa kong si ay nasa kwartong ito. Pero si Boss Lee ang nasa loob. Ang asawa kong sugod daddy ay si Boss Lee pala? Tatawagan ko na lang para malaman. Hoy, Bakit babae ang kausap ko? Yung phone ng mister ko. Bakit nasa iyo? kasi, ang mister mo, nasa kama ko. Walang duda, tong si Mrs. Lee, di na makakapigil. Kapag naghiwalay na sila ni Boss Lee, may pag-asa pa ako. Buti na lang si Boss Lee, hindi ang sugod daddy ko. Ang dami kong sinabi kay Boss Lee, lahat masama. Kung sila pala ay iisang tao lang, wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. Bakit ngayon tahimik ka na? Tulog ka ng tulog, ang tamad-tamad. Ano? Di ka ba kontento? Wala akong gano'n ng intensyon. Para sa akin, meron. Boss Lee, pasensya na sa abala. Bakit nandito ang cellphone ko? Boss Lee, saan ka nagpunta kahapon? Di ka makontak sa phone. Na-drug ako. Imbestigahan mo kung sino ang may gawa. Sino ang may lakas ng loob? Search, agad-agad. Sandali. Si Lu Aning, ba't di pumasok ngayon? Masama raw ang pakiramdam, nag-leave. Masama ang pakiramdam. Hoy, Naisip-isip ko, kailangan kong sabihin sa'yo. Kahapon, may babaeng nag-text akin, nagsabing niloloko mo ako. Hindi na muna kita kausap, may bisita dito. Ikaw yung lalaking naghatid kay Aning pauwi. Nung gabi na yon, di ba? may narinig ako, masama raw ang pakiramdam ni Lu Aning. Dumaan lang ako para mag-check. Lolo, sino iyon? Naku, yang batang yan, wag mo nang pansinin. Halika na, tol, pasok ka na. Eka, umupo ka muna. O, dito ka. Ilang taon ka na ba, tol? May asawa ka na ba? 28 na po. Meron na po akong kasal dati. Ay, kasal ka na pala? Kita ko sa'yo, tol, ang porma mo, ang talino mo talaga. Kasi naman, ang close ninyo ni Aning. Akala ko, baka may pag-asa kayong dalawa. Lolo, sa totoo lang po. Maghihiwalay na po kami. Hiwalay? Ayos. Yan ang gusto ko. Sasabihin ko sa'yo, tong si Aning,
2 taon ng kasal, di ko pa nakikita asawa niya. Sa tingin ko, yung 2 yon, sa huli, maghihiwalay din yan. Ayaw naman ni Aning, sa tingin ko, bagay kayo. Mukhang hindi nga maganda ang trato sa kanya ng asawa ni Luaning. Kung ganon, mas dapat kong panagutan ang kalagayan niya. Lolo, Ay, sige na, may gagawin pa ako. Ayaw na lang mag-usap, ha? anong ginagawa mo rito? Yung kahapon, Yung nangyari kahapon, aksidente lang yon. Alam kong nilagyan ka ng gamot. Hindi kita sinisisi. Kaya, pwede bang parang walang nangyari? pananagutan kita. Paano mo pananagutan? Luhay, hiwalay ka mo. Hiwalayan ko ang asawa ko. Huwag na. Yung kontrata, pirmado mo na. Tapos na ako sa pakikipag-deal. Bukas, makakapasok na ako sa design department, di ba? Ikaw. Ang pinangako ko lang ay regularization mo at pagpasok sa group. Pupunta ako sa Haicheng sa business trip. Sumama ka. Kunin natin yung kliyente. Pag natapos mo yun, papasukin kita sa design department. Sige, walang problema. Hindi ba babalik sa trabaho si Boss Lee? Masama pakiramdam mo, kaya kailangan kong manatili para alagaan ka. Pero gusto ko sanang tumawag sa asawa ko mamaya. Medyo hindi magiging maginhawa kung nandito ka. Tumawag ka, hindi ako magsasalita. May kakaibang hilig ka ba o ano? Tumatawag ako sa kanya, hindi video ko. Hindi mo naman siya makikita. Ayos lang, marunong akong makilala ang tao sa boses. Marami akong alam na hindi mo alam. Pero mag-uusap kami ng mga napakalapit na bagay. Sigurado ka bang gusto mong makinig? Hindi ba't hindi siya mabuti sa asawa niya? Baka naman. Magkasundo pala sila. CJ, Gusto mong makinig? tatawag na ako ngayon. Aalis na ako. Ikaw. Magpahinga ka ng mabuti. Bakit ba siya ganoon ka-interesado sa buhay ko? Baka naman. Gusto niya ako. Sabi mo, may gumamit ang cellphone ko para mag-text sa'yo. Bakit hindi ko nakita? Tang. Siguradong binura. Nang tumawag ako pabalik. Babae ang sumagot. Sinabi niyang nasa kama siya kasama ka. Sa kama? Parang sinasabi niya sa legal na asawa na siya na ang may-ari na yon. Nga pala, maintindihan mo ba kung may iba akong kasama? Siyempre naman hindi. Eke lang naman ang kasal natin. Normal lang na may sarili kang buhay at pag-ibig. May sasabihin din ako sa'yo. Kahapon, hindi sinasadya, nakipag-overnight din ako sa iba. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yan. Tulad ng sinabi mo, peke lang naman ang kasal natin. Hindi ako makikialam sa buhay mo. At wala akong pakialam kung sino ang kasama mo. Pwede ba akong mag-usisa? Yung babae ba yon? Ang gusto mo, Ah, hindi ko sigurado. Pero parang gusto niya ako, eh. Kaya kailangan na nating maghiwalay agad-agad. sige, kailan ba? Babalik ang lola ko sa Pilipinas pagkatapos ng 7 araw. 7 araw. Pagkatapos kong makilala si lola kasama ka. Maghihiwalay na tayo. Ayos, deal. Yes. 7 araw, malaya na ako. Pero, ayon sa kwento ni Sugod Daddy kong asawa, ang babae raw na iyon ang nag-text sa akin para magpaalam na siya ang may-ari. Nagkamali lang siya ng room number. Natapat sa room number ni Boss Lee. Nak, dati ba? Bakit si Lu Aning na ngayon? Ngano, mukhang may bagong bida na naman. Lu Aning, anong klaseng daya ang ginawa mo? Bakit ikaw ang pinili niya at hindi ako? Simple lang. Mas magaling kasi ako sa'yo. Gago ka, kadiri. Halata naman, nakipagtali ka kay Boss Lee. Paano mo nalaman? Ikaw ang nagsabi sa akin ng room number noong araw na yon. Alam mong nandoon si Boss Lee. Ikaw ang nagdroga kay Boss Lee. Huwag kang mag-imbento ng kwento. May kaibigan ako roon na nagtatrabaho. Nakita niya ang lahat noong araw na yon. Kaibigan, yung waiter ba na nagtulak sa akin papasok sa kwarto? Anong waiter? Binabalaan kita. Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo.
Ito ang mga dokumento para sa trip sa Haicheng. Nahanap mo na ba yung naglagay sa iyo ng gamot noong araw na yun? Isa pa lang ang nahuli. Yung utak sa likod niya hindi pa nati-trace. Pwede kaya si Xiaoyu ang nasa likod nito. Alam niya ang nangyari sa atin noong gabing yun at yung address nun. Siya rin ang nagbigay sa akin. Kap ninyo po. Ayusin ko ito para sa'yo. Umuwi ka muna at mag-empeg. Hoy, ganda. May ipapakita kaming treasure sa'yo, te. Mga manyakis, Kung hindi mo titingnan, parang hinahamak mo yung tropa ko. Di ba? ano nang ginagawa niyo? Hulihin siya. Ano nang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Gusto mo, ibigay na lang namin sa'yo bilang asawa. Okay. Sex, ayos. Dalhin nyo. Dalhin nyo na. Bitawan niyo siya. Sabi ko, bitawan niyo siya. Tara na. At you, di ba't napagkasunduan nating mag-big time tayo? Bakit mo pinakawalan? Hindi ba't sinabi ko sa inyo, huwag nyo gagalawin si Liming yan. Kung mauli pa yan, pupulbusin ko kayong lahat. Sakit ba talaga? Hinihipan ko na. Okay lang ako. Salamat ha. Empleyado kita, di ba? Trabaho ko yun na protektahan ka. Empleyado lang ba talaga? Boss Lee, sabi ni Aning inatake ka raw. Ayos ka lang ba? Ay, sige na. Anong may mangyari? Kung may nangyari, nandito pa ba ako sa'yo? Sabi na sa'yo, magdala ka ng bodyguard. Ayaw mo talaga. Gusto mo talagang mag-solo date kay Miss Lu. Ano? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang mag-deni. Halata naman na gusto mo si Miss Lu. Gusto-gusto mo ako. Anong gusto ko sa'yo? Di ba ikaw ang may gusto sa'kin? Ako gusto kita. Yung maliit na notebook mo, andoon ako. Ang dami-daming interest at hobbies ko na nakalista. Huwag kang mahiya aminin. Notebook yon para sa trabaho ko. Para sa mga dapat kong gawin. Ilang ikaw nakalista doon. Nandoon si Boss Yuan, Boss Ki, at Boss Sang. Kung titingnan mo ng maigi, malalaman mo. At saka, di ba bakla ka? Pick yun. Ginawa ko lang yun para tumanggi sa'yo. Tumanggi sa akin. Eh kasi, wala naman akong gusto sa'yo. Piling ka talaga. Tanga, hindi mo ba masabing gusto mo ako? Ayoko nang magpaliwanag sa'yo. Nagtatago ka lang sa sarili mo. Nagtatago siya. Halatang gusto niya ako, ayaw lang umamin. Boss Lee, gusto mo ba si MS Lu? Gusto ko siya. Impossible. Gusto ko yung mabait at malambing. Tingnan mo yan, para siyang kanggaro, tumatalon-talon. Boss Lee, gusto mo bang magustuhan ka niya? Ibig sabihin, may nararamdaman ka na sa kanya. Ang ibig mong sabihin, nahuhulog na ako kay Lu Aning. Kung makapagsalita ka pa, ipapadala kita sa Africa. May dala akong pagkain, kain tayo. Yan ba yung regalo para kay Mrs. Lidati? MS Lu, saan mo nakuha yung singsing mo? Ito, regalo sa akin ng asawa ko. Mukhang wala rin kwenta asawa mo ah. Basura yung singsing na yan. Mura lang yan, halatang peke. Boss Lee, mahal yan. Sa mga regalong pinapili mo para kay Mrs. Lee, nandoon yung singsing na yan. Boss Lee, di mo nga alam kung ano ang mga regalo para kay Mrs. Ang baboy mo. Ikaw, Boss Lee, anong nangyari? alam mo namang gusto ko si Lu Aning. Tapos yung misis dito, regalo doon. Wala kang silbi. Puro kapalpakan ng ambag mo. Di ba peking kasal lang yan? Saka, maghihiwalay na kayo, di ba? Ano nang pakinabang kung alam mo lang? Si Lu Aning, di niya alam. Pupunta ako para magpaliwanag sa kanya. Hinto.
Ako na ang bahala magpaliwanag sa kanya sa tamang oras. Birthday niya sa Lunes. Tulungan mo ko pumili ng regalo. Dapat mas maganda kaysa sa mumurahing singsing na yon. Bigyan ko niya. Sig. Huwag na, ako na lang. Di rin naman maganda ang taste mo. Pareho pa kayo ng napili. Ano ba yan? Ang arte mo, di mo alam na galing yan kay Boss Lee. Birthday gift para sa'yo yan. Liming yan. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako ginaganito? Ang galing niyong magsalita. Bakit di niyo sabihin sa opisina ni Boss Lee? Pauna na, lahat yan galing kay Boss Lee. Para sa misis niya. Wala akong kinalaman dyan. Maghihiwalay na si Boss Lee. Bakit siya bibigyan ng ganito karaming regalo? Tama, dahil yan sa konsensya niya. Palusot lang yan. Di naman si Boss Lee. Maghihiwalay dahil sa kanya. Di si Lu Aning na ang magiging ang may-ari ng aming grupo. Di kaya si Lu Aning. Yung misteryosang misis ni Boss Lee. Impossible. Ang lakas ng loob mo. Karapat dapat ba si Lu Aning? Tapos na ba ang trabaho niyo? Hoy, Bakit nasa'yo ang cellphone ng asawa ko? yung boses sa telepono. Kamukhang kamukha talaga ni Lu Aning. Noong sinabihan ko si Mrs. na hulihin sila, wala siyang pakialam kung si Lu Aning ang Mrs. Lee. Maintindihan ko na lahat. Kumusta na ang investigasyon ko? Boss Lee, yung mga regalo sa desk ko. Ikaw ba ang nagpadala? Ano, mas maganda ba kaysa sa kung anong singsing na binigay ng asawa mo? Sobrang ganda nun, di ba? Pinili ko iyon ng mabuti. Ayoko. Pakikuha mo nga. Bakit ayaw mo? Di mo ba type? Ano ba gusto mo? Bibilhan kita ulit. Ano ba talaga gusto mo? Sabi na nga, gusto kita. Gusto kita. Wala ka bang? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Alis na tayo. Hi, Boss Lee. Lu Aning, alam kong gusto mo rin ako. Kung ganun, bakit di tayo magsama? Kasi may asawa na tayong dalawa. Di ako pwede maging homewrecker. Masama yun, may karma yan. Di ka homewrecker. Peking kasal lang yun sa akin. Para magawa ko. Kung sino-sino lang, isang beses ko lang nakita. Di ko nga maalala itsura niya eh. Peking kasal. Pareho tayo ng sitwasyon. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Maghihiwalay kami. Teka, ang weird. Peking kasal din ako. Ikaw. Di kaya ikaw ang mister ko? Di ba dati ang pangalan mo? Ay Song Kian Kian. Nagpalit ka ba ng pangalan? Di ako nagpalit ng pangalan. Lu Aning talaga pangalan ko simulat sa pool. Okay lang. At least alam na natin parehong peke lang ang kasal natin. So, pag single na ulit tayo, payag ka bang maging tayo? Grabe, aw na naman sa kanluran. Ano ba yan? Nalaman na kung sino ang naglason. Si Chiao yung nga talaga ang gumawa. Papuntahin mo siya agad sa opisina ko, ngayon din. Boss Lee, hinahanap mo ako. Ikaw ang naglason sa akin, no? Hindi ako. Hindi ko ginawa yon. Si Lu Aning ba yun? Ano na namang kasinungalingan ang sinabi niya? Huwag na dahilan. Pinatawag kita. Tanggal ka na. Umalis ka na ngayon din. Ipack mo ang gamit mo at umalis ka sa regroup. Boss Lee, ilang taon na akong nandito sa tabi mo. May naitulong naman ako. Dahil kay Lu Aning, isang baguhan na wala pang isang buwan sa kumpanya. Paalisin mo na ako. Hindi na kita isasakdal, malaking pabor na yon sa'yo.
O gusto mo, ipaalam ko sa lahat at habulin kita ng pananagutan. Bukas, papirmahan ko na ang kasunduan para sa annulment. Boss Lee, ibig sabihin ba nito, pagkatapos ng annulment, si Luaning na agad ang susunod? Pareho lang kaming fake marriage. Paghiwalay. Pwede na kaming magkarelasyon ng hayagan. Boss Lee, ang bilis naman. Fake marriage lang pala si Boss Lee at ang asawa niya. Kaya pala. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang maging sila ni Boss Lee ang cute na yon. Ano nang ginagawa mo rito? Nangungulekta lang. Bakit? Kailangan ba ng approval mo? Marriage certificate. Ito ba ang marriage certificate ni Boss Lee? Hindi. Akin to. Di ako naniniwala. Pakita mo nga. Akin to. Bakit ko ipapakita sa'yo? Mukhang si Boss Lee at si Luaning. Di nila alam na sila pala ang mag-asawa. At hinding-hindi ko hahayaang malaman ninyo yan. Sa araw ng annulment nila, makikita pa rin sila. Pag nagkita sila, malalaman din nila ang totoo. MS Jiao, may nahanap na ako. Si Boss Lee pala ay kumuha dati ng babaeng nagngangalang Song Qian para magpakasal lang sa papel. Ito ang litrato ni Song Qian. Masaya ka ba sa balitang ito? Sobrang saya. Salamat, MS Jiao. Sana sa susunod, ako ulit ang kunin mo. Siyempre naman. Song Qian. Pag below 500,000, wag na. Hindi ako tatanggap ng trabaho. May 2 milyon sa card na to. Tulungan mo ako. Ang ganda-ganda ng ayos mo. Date ba to sa boss mo? Hindi date. Annulment. Mabuti naman, pagkatapos ng annulment, dalhin mo na agad ang boss mo dito sa bahay. Gusto na gusto siya ni Lolo. Magaling na lalaki. Alam ko na, Lolo. Gagawin ko ang lahat. Mabuti. Lolo, huwag mo na akong hintayin mamayang gabi para sa hapunan, ha? Sage, mag-ingat ka sa biyahe. Ayos na. Nasa daan na ako, mga kalahating oras pa. CJ. Drive. Anin. Anong ginagawa ni Luaning dito? Baka. Honey, ako ang asawa mo, si Song Qian. Hindi ba't ikaw ang nagyaya sa akin para maghiwalay tayo? Siya pala ang asawa ni Boss Lee. Pero ibang-iba ka sa yung naiisip ko. Nagpaayos lang ng konti. Ikaw pala yung cute na yon. Ganon ka ba kagahaman? Gusto mo agad maghiwalay kami ng asawa ko? Naghihintay ka na agad pumalit. Song Qian, peke lang ang kasal natin. Pangalawang beses pa lang tayo nakikita ngayon. Wala tayong nararamdaman para sa isa't isa. Nagkakamali ka. Ako at si Boss Lee. Boss at empleyado lang ang relasyon namin. Nagkataon lang na nakita kami ngayon.
Eddie, umalis ka nga diyan. Nakakaistorbo ka. Kayo na lang muna ang mag-usap. Hindi na ako makikialam. Anin, Honey, huwag kang pupunta. bakit parang ibang tao na siya? Sino ka talaga? Hindi ka si Song Kian. Ako ang asawa mo, si Song Kian. Ang tao, nagbabago talaga. Lalo na ang mga babae. Bilisan mo, tapusin na natin to. Hindi ba't 10:00 ang usapan? Bakit wala pa siya? Baka may nangyari sa kanya? Hello. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ano ba iyan? Anong nangyari? Nasira. Siyempre nasira. Kung hindi, malalaman mo ang totoo. Kung nasira, bumili ka na lang ng bago. Tara, kain muna tayo. Ayusin ko muna tong cellphone ko. Bigla ka namang hindi nagmamadaling makipaghiwalay. Hello. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Mangyaring subukan muli mamaya. Sige na, hindi na ako maghihintay. Pirmahan mo na itong kasunduan sa paghiwalay. Tapos na ang 2 taon nating kontratang pag-aasawa. Ayaw kong makipaghiwalay. Song Kian, ano ba talaga ang gusto mo? Ayaw ko nang makipaghiwalay. Bakit? Hindi ba napag-usapan na natin to? Sinabi mo pa nga sa akin na may gusto kang iba. Nagsinungaling ako. Ang gusto ko lang talaga ay pera. Gusto mo akong pakasalang iwan para makapiling mo lang si Lu Aning, di ba? Ayaw ko kayong pagbigyan. At saka, kung makikipaghiwalay ako sa'yo, wala akong mapapala. 10 na lang. Sapat na ba yon? Hindi sapat. Gusto ko na 1 bilyon. Imposible yan. Ang kuripot mo naman. Malaki naman ang yaman ng pamilya ninyong Lee. 1 bilyon lang. Parang barya lang yan sa inyo. Bago kita nakilala, akala ko mabait at maunawain kang tao. Akala ko ba ganito ka pala kasakim? Song Kian. Ngayon, maghihiwalay tayo. Tama na. Kahit sentimo, wala kang makukuha. Tapos na. Nasiya yung cellphone niya. Pero, ayos. Sige. Ikaw, gusto mo ang tao. Ako, pera lang ang habol. Magtutulungan tayo. Narinig niyo na ba? Pupunta daw si Mrs. Lu sa opisina. Totoo ba yan? Hindi ba't maghihiwalay na daw si Boss Lee? Mukhang matibay pa rin pala ang samahan ni na Boss Lee at ng asawa niya. May mga babaeng mapagplano. Siguradong mabibigo lang. Nandito na ang tunay na asawa at ang kabet. Aba, interesting too. May mga tao, handa na lang maghintay na mapahiya sa harap ng tunay na misis. Hindi ba't sabi niya maghihiwalay kami? Niloloko lang ba niya ako? Nandito na si Mrs. Talagang misis. Ang ganda-ganda. Ang klase ng dating. Bagay na bagay kay Boss Lee. Sige. Tigilan na ninyo ang papuri. Nahihiya na ako. Lu Aning, salamat sa pagtulong mo sa asawa ko noon. Pero mula ngayon, hindi na kailangan. May mga tao, walang hiya at walang delikadeza. Sila pa ang nagsusumiksik ng agaw ng asawa ng iba. Kadiri, ang ganda at ang klase ni Mrs. Paano siya magkakagusto kay Boss Lee sa ganyang klase ng babae? Siguro parang alaga lang na aso, inaaliw lang kapag nababagot. Tapos itatapon kapag nayinis na. Tapos na ba kayong magsismis? Sige na, tigilan na ninyo yan. Narinig nyo, nagagalit na si Aning. Paano kung balang araw? Siya na ang maging Mrs. Lee. Wala tayong magandang kahihinatnan. Siya, Mrs. Lee, dapat tingnan niya muna sa salamin ang sarili niyang itsura. Kung siya ang magiging Mrs. Lee, luluhod ako at tatawagin siyang Lola. Ang sama pala ng ugali mo, di mas mabuti.
Ako rin, hindi ako nagpapaloko. Simula ngayon, pupunta ka sa sales department para sa field work. Kung gusto mong magkasahod, huwag kang mag-aksaya ng oras. Magtrabaho ka ng maayos. Hindi ka uwi hangga hindi mo natatapos. Alis na ako. Anning, gising ka. Mamaneho ka. Sage, Ihulog mo ko. Alin ka sa Sabi ko, ihulog mo ko. Anong problema? Ikaw ang dapat magtanong. Naghiwalay na ba kayo? May konting aberya, pansamantala. Bigyan mo pa ako ng konting oras, liminyan. Sinadya mo to, di ba? Ngayon, lahat ng tao sa kumpanya. Tinatawag akong kabit, sinisiraan ang pamilya mo. Sa tingin mo nakakatuwa bang lokohin mo ako? Sino ang nagsisiraan? Papagbayarin ko siya ngayon din. Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, ngayon, pareho tayo hindi pa nakakapaghiwalay. Baka mas mabuting tigilan na natin ito. Hindi ka rin pala nakapaghiwalay. Bakit? Ayaw niya, o. Ayaw mo na. Walang kailangan. Saan ka pupunta? Empleyado na ako ng sales department ngayon. Kailangan kong magtrabaho. Sino ang nag-assign sa'yo sa sales? Wala yon sa'yo. Kung wala kang ibang sasabihin, aalis na ako. Mahalaga iyon. Aning, pasensya na, kasalanan ko talaga. Pwede mo akong saktan o murahin, basta huwag mo lang ako iwasan. Hindi kita sinisisi. Wala ka namang ginawang mali. Mali ako sa usapin ng paghihiwalay natin, pero hindi ibig sabihin ayoko na talagang makipaghiwalay. Yung si Song Tian Tian. Hiningan niya ako ng 1 bilyon para sa compensation. 1 bilyon? Bakit hindi na lang siya magnakaw sa bangko? Kasalanan ko rin to, wala kaming pinirmahang kasunduan noon. Kaya baka kailanganin na natin ng tulong ng abogado para makapag-divorce. Tapos na ang sasabihin ko. Ikaw naman, bakit hindi ka rin nakapag-divorce? Kasi may hinanakit ka pa ba? Hinagpis. Ang sinungaling. Hindi sumipot. Hindi sumasagot. Nag-antay ako ng halos maghapon. Baka may nangyari sa kanya, hindi ko alam. Bigay mo sa akin ang phone, tatawagan ko siya. Okay lang, patuloy lang ako sa sekretary. Para magpadala ng bagong kopya. May numero ka ba nung lalaki? Meron na aalala ko. Pero ako na lang ang tatawag. Medyo awkward kung ikaw ang kausap niya. So, pinatawag mo na ba ako? CJ, bye. Ha? Ito na ba ang lasa ng pag-ibig? Ay, nakalimutan ko. Dapat kong tawagan agad ang aking sugod daddy na asawa. Hello! Nasira po ang cellphone ko kaya ganito. Sana ayos na to, no? Honey, inihanda ko ng personal para sa'yo ang sabaw ng manok. Tikman mo. Lumabas ka. Honey, Sinabi ko nang lumayas ka. Hello, hindi kita nakontak noong araw na iyon. Meron ka bang oras sa linggong ito? Pwede ba tayong magpa-annul sa sese? ano naman yan, honey? Hindi ka asawa ko. Honey, anong sinasabi mo? Hindi ako asawa mo. Sino pa ba ako? Sige, kung sabi mo asawa kita. Sino yung nakipag-set sa akin ng annulment noong Sabado? Sabi ko na nga, nawala ang cellphone ko. Scam yan sigurado. CJ, tatawag ako sa pulis ngayon.
Hello. Yan ang boses. Impostor na talaga itong si Song Qianqian. Hello, nagkamali ako ng tao noong araw na yon. Hindi ako yung hindi sumipot. Meron ka bang oras bukas? Tara, magpaano na tayo sa face. Sige, para maiwasan ang pagkalito. Magdala tayo ng sampagita pag nagkita tayo. CJ, Sampagita. Ikaw na naman, Kahapon lang tayo nagkita. Ngayon hindi mo na ako kilala. bakit may sampagita ka? Di ba yun ang sinabi mo sa telepono na magdala ako? Magdala tayo ng sampagita pag nagkita tayo. Dadalhin ko ang sampagita sa Yese para makipagkita sa kanya. Ikaw na ang bahala sa iba. Huwag kang mag-alala, ngayong pagkakataon. Papanawin ko siya ng tuluyan. Kasi hindi mo talaga ako pinaniniwalaan. Asawa mo ako. Naglaro lang ako ng munting laro sa'yo. Sorpresa ba, mahal? CJ. Naiintindihan ko na, Lolo. Bakit mo ako pinakawalan? Pakawalan mo ako. Hindi maabot pansamantala ang numerong tinatawagan ninyo. Hay, nandito na ako sa harap mo. Bakit ka pa tumatawag? Ibalik mo sa akin. Ang kuripot mo naman. Ano? Boss Lee, bigla raw dumating ang lolo ni Luanin sa opisina. Sabi niya, hindi na raw niya makontak si Luanin. Sabihin mo, hintayin niya ako. Pupunta na ako dyan agad. Anong gagawin natin? May nangyari kay Aning. Lolo, ano ba talaga ang nangyari? Nasaan na si Aning? Ganito kasi. Ngayon kasi, pumunta si Aning para magpaanol. Sandali lang pag-alis niya. Namiss ko siya, kaya tinawagan ko. Pero nung sumagot, biglang nag-disconnect. Nang tawagan ko ulit, wala nang sumasagot. Si Aning, talagang may nangyari sa kanya. Yung lalaki kaya, di pumayag sa annulment? Pinag-initan siya? Ifeng, Narito po. magpadala ka agad ng mga tao para imbestigahan ito. Opo. Ang pamilyar naman ng cellphone na to. Kamusta, Liming yan? Sino ka? Nandyan ba sa'yo si Luaning? Pakiusap-usapin mo siya. Kahit anong hili mo, ibigay ko. Ahit ano, gusto kita. Liming yan, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Ang daldal mo naman. Huwag mo siyang saktan. Sage, kung gusto mong maging maayos siya, ika ang kapalit. Nandiyan na ang address sa'yo. CJ, papayag ako. Ano ba talaga ang nangyari kay Aning? Lolo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ligtas na makakauwi si Aning. Boss Lee, nahanap na po. Nasaan siya? Mahina ang signal sa pagsubaybay. Sa silangang bahagi ng lungsod yata. Sa isang abandonadong bodega, malapit sa ilog. Patungo na ang mga pulis. Ang binigay na address ay nasa kanluran. Nililin lang niya tayo. Bigay mo ang susi ng sasakyan. Apag natapos na ang pagkasunog nitong tatlong insenso, ilang peklat kaya ang maiwan sa mukha mo? Wala naman akong ginawa sa'yo. Bakit mo ako pinag-iinitan? Walang ginawa. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Xiaoyu, Inagaw mo ang lahat sa akin, pati ang taong pinakamahal ko. Hindi ba't dapat kang mamatay? Aning, Magpaalam ka na sa magandang mukha mo. Bakit mo pa siya pinagtatanggol?
kamay mo, okay lang ba? Okay lang. Di naman masakit. Bakit ang dami-daming dugo mo? Ani, Doktor. Kumusta? May nangyari ba sa kanya? Tiyan ng buntis ay tinamaan ng malakas, muntik ng maagasan. Buntis siya. Hindi mo alam? Malapit ng 3 buwan na siyang buntis. Anong klaseng asawa ka ba? Ano nang nangyayari sa iyo? Umiiyak ka. May malubha akong sakit. Wala. Naawa lang ako sa'yo. Pero wag kang umiyak. Pasensya na, hindi kita napangalagaan ng maayos. Tang, naprotektahan mo naman ako ng husto. Ayan, wala naman akong nangyari, di ba? Nahuli na ba si Xiaoyu? Xiaoyu. Si Xiaoyu ang kumuha sa'yo. Hindi ko inaakala na siya pala. Siya rin ang nanakit sa'yo. May asikasuhin pa ako, magpahinga ka muna. Hintayin mo ako. Sabihin sa iyan si Xiaoyu ang salarin. Ipasa ang utos. Magbibigay ang group of companies ng bilyong pondo. Para tulungan ang init na hulihin si Xiaoyu. Sino bang magbigay ng impormasyon? Ay siguradong gagantimpalaan ng malaki. Safe. Si Xiaoyu, sinaktan mo ang aking asawa at anak. Hindi kita palalampasin. Nagluto ako ng pork rib soup para sa'yo. Tulong ito ng lola. Pagkatapos mong uminom, tawagan mo siya. Huwag mong pababayaan ang matanda. May tinatago ka ba sa akin? Wala naman. Ayaw mo ba ng anak? Ikaw. Alam mo na pala. Narinig ko sa doktor nang pumunta ako doon. Kung hindi, patuloy mo akong niloloko. Kasalanan ko, hindi ko agad nalaman. Hindi ko siya naalagaan ng maayos. Buti na lang ligtas kayo. Si Xiaoyu ang masaya. Hinahanap na ng pulisya. Ang naghihintay sa kanya ay ang hustisya ng batas. Maniwala ka sa akin. Boss Lee, may nalaman ako. Pwede bang sa text na lang? Sana naman importante ito. Sobra. Tungkol kay Song Qianqian. Ano nang importante sa Song Qianqian? Wala yon. Sumpa ko, wala akong kinalaman kay Song Qianqian. Wala akong gusto sa kanya, kahit konti. Hindi, Boss Lee. Inimbestigahan ko na. Tama ka. Wala kang kinalaman kay Song Qianqian. Hindi siya ikinasal. 2 taon na ang nakalipas. Mukhang may nangyaring mali. Iba ang napangasalan mo. Ano? Ang galing mo talaga, Boss Lee. Ni hindi mo alam kung sino ang tunay mong asawa. Nagkaroon ka pa ng peking misis. Ikaw, alam mo ba kung sino ang asawa mo? Akala mo ba katulad kita? Na hindi mo maalala kung kanino ka ikinasal? Huwag kang magkunwari. Sinabi sa akin ni Lolo, hindi mo rin alam. Bakit lahat sinasabi sa'yo ni Lolo? Wala akong magagawa. Gusto kasi niya ako. Ako nga ang... Hoy, ang pinakamahalaga ngayon, hindi ba't hanapin ninyo ang tunay ninyong asawa para makapag-divorce? Liming yan, di ka ba natatakot makipagpustahan sa akin? Pustahan na naman. Ano naman ang kaya? Pustahan kung sino sa atin ang maunang makapag-divorce. Ang matatalo. Dapat lumipat at tumira sa bahay ng nanalo. Kung ikaw ang matalo, dapat kang magpakasal sa pamilya ko bilang ampon. CJ, ako ang CEO ng Lee Group, madali lang maghanap ng tao. Kasing dali lang ng paghinga. Huwag mong kalimutan, may numero ako ng asawa kong sugod daddy. Isang tawag lang, hahanapin ko siya agad. Bakit hindi na naman sumasagot?
Ganyan po ang nangyayari kapag na-block na po kayo. Na-block niya ako. Bakit? Baka ayaw na niyang maghiwalay tayo. Luaning, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Binigyan ko siya ng black card. Pwede kong i-trace kung saan ginamit. Malalaman ko agad kung nasaan siya. Kapag natalo ka na, huwag kang iyak at magdadahilan. Hifeng. Ipagpak mo ang gamit ni Mrs. Lee. Opo, Secretary He, pwedeng tumawag ka para sa akin. Sage, sabihin mo ang numero. 168,988. Ano? Sabi ko na, 168,988. Sigurado ka ba na yan ang numero ng mister mo? Yan ang numero ni Boss Lia. Imposible naman. Naalala ko, si Boss Lee. Hindi yan ang numero niya, ah. Yan ang personal na numero ni Boss Lee. Hindi pwedeng mangyari to. Eto pa, itong black card, regalo sa akin ng asawa ko. Tingnan mo nga ito. Kay Boss Lee din too. Asawa ko si Boss Lee. Ako ang tunay na misis ni Boss Lee. Araw-araw hinahanap ako ni Boss Lee para maghiwalay. Ganito yon, no? Hindi kaya ako, dahil alam ko masyadong maraming sekreto. Papatayin ni Boss Lee? Pupunta na ako ngayon para sabihin sa kanya, nahanap na si Mrs. Sandali. Hello. Hiwalayan. CJ. Sinabihan ako ng boss mo, bukas ng isaihi, magsuot ng sampagita. Tapos Sese, hiwalayan na kami. Yan na talaga si Boss Lee. Sabihin mo na ang totoo. Huwag. Bibigyan ko siya ng sorpresa. Boss Lee, huwag mong sisihin ang sarili mo. Naghihintay ka ng tao. Aning, bakit ka nandito? Dapat ka masahal. Ikaw para maghiwalay ka. Huwag kang mag-alala, siguradong mapapahiwalay ko tayo ngayon. Kung hindi tayo maghiwalay, aso ako. Garantisadong hiwalay. Kung hindi, aso ako. Ikaw. Asawa kita. Kaya pala, yung boss mong kuripot at mayabang. Ako pala yon. Yung assistant mong palaging minamaliit at pabigla-bigla. Ako din pala yon. Buti na lang ikaw. Maghihiwalay pa ba tayo? Hindi na. Kahit anong mangyari, hindi na.